Sa isang marangyang bangko sa gitna ng downtown Chicago, isang lalaki ang lumapit sa counter upang gumawa ng simpleng withdrawal. Pero sa halip na tulungan siya, halos hindi siya tingnan ng teller. Malamig ang boses nito at bastos ang pakikitungo. Ilang minuto lang ang lumipas. Tinawag ang security at tinrato siya na parang kriminal. Hinila palabas habang ang mga puting customer ay malayang lumalabas na may libu-libong dolyar sa kamay. Walang tanong-tanong. Ang hindi alam ng mga staff ay nagkamali sila ng malaki. Ang lalaking pinalayas nila, hindi siya kung sino ang iniisip nila. At kapag nalaman nila ang totoo, malalaman nilang hindi sila ang tunay na may kapangyarihan sa gusaling iyon. Pumasok si Manuel Bennett sa Bennett Financial Branch eksaktong alas 9 ng umaga. Maayos na bumukas ang salaming pinto na nagpapasok ng malamig na hangin ng umaga sa likod niya. Ang maliwanag na sikat ng araw ay tumatagos sa matataas na bintana ng maluwag na lobby na nagbibigay ng mainit na liwanag sa makintab na sahig. Abala na ang bangko sa tahimik nitong ritmo. Mga empleyado na abalang naglalakad suot ang kanilang malulutong na suite, mga kliyente na nakapila ng maayos, at ang malumanay na tunog ng kampanilya ay paulit-ulit na tumutunog. Lahat ay maayos, tulad ng lagi niyang naiisip nang itinayo niya ang lugar na ito mula sa wala. Pero ngayon, hindi bilang CEO pumasok si Manuel. Walang press event, walang malaking pulong sa negosyo. Isa lang itong personal na gawain, mag-withdraw ng 15,000 dolyar mula sa sarili niyang account. Isang bagay na dapat ay simple at walang abala. Hindi siya nakabihis para mapansin, walang mamahaling suit o relo, isang malinis na light blue na polo, khaki na pantalon at malilinis na sneakers lang ang suot niya. Halos hindi siya mapapansin sa loob ng crowd, mukhang karaniwang customer lang. Habang lumalapit siya sa loob, napansin niya ang isang lalaki na nasa counter na puti, nasa gitna ng edad, nakasuot ng dark gray na blazer. Ngumiti ang teller dito at maayos na binilang ang makakapal na bungkos ng pera. Napansin ni Manuel ang numero sa resibo habang paalis na ang lalaki, 20,000 dolyar. Nilagay lang nito ang pera sa bulsa at lumabas, walang kahit anong tanong mula sa staff. Dahan-dahang huminga si Manuel, bahagyang tumigas ang kanyang panga bago ito muling lumuwag. Sanay na siya sa ganitong eksena, ramdam na ramdam niya ang sakit nito. Pero ngayon, higit kailanman, desidido siyang tiyakin na ang bangkong ito, ang sarili niyang bangko, ay hindi magiging bahagi ng tahimik ngunit malinaw na diskriminasyong iyon. Panatag ang ekspresyon, lumapit si Manuel sa teller counters. Maikli ang pila at hindi nagtagal ay kaharap na niya ang isang babaeng blonde na naka-navy blazer. Ang nakasulat sa nameplate, Amy Sanchez. Hindi siya ngumiti, halos hindi siya pinansin bago iniabot ang clipboard. Punan mo to, malamig at parang robot ang tono ng boses. Walang pagbati, walang galang. Tiningnan siya ni Manuel ng saglit saka tiningnan ang clipboard, karaniwang withdrawal form lang. Wala siyang problema sa pagpuno nito, patakaran ay patakaran, pero may kakaiba sa ugali ng teller. Hindi niya ito ipinakita, maayos niyang kinuha ang pan mula sa bulsa at pinuno ang form, saka inabot ito pabalik kasama ang kanyang driver's license. Kinuha ni Amy ang form pero hindi man lang tiningnan ang ID. Sinilip lang niya ang halagang nakasulat at agad isinoli ang papel pabalik. Hindi namin pwedeng iproseso to, madiing sabi niya habang nakakrus ang mga braso. Napalitan ng pagtataka ang mukha ni Manuel, hawak pa rin ang papel. Pasensya na, ano yon? Hindi na tinag si Amy, hindi kami nagpapalabas ng ganitong kalaking halaga ng cash. Kumunot ang noo ni Manuel. May nakita lang akong lalaking lumabas na may 20,000 dolyar na cash, sabi niya, sabay turo sa pinto. Wala man lang kayong tinanong sa kanya. Lalong tumigas ang labi ni Amy. Iba yon!
Bahagyang yumuko si Manuel, mahinahon pa rin ang tono. Paanong iba? Sa unang pagkakataon, umiwas ng tingin si Amy, hindi dahil nahihiya, kundi dahil naiirita. Sa halip na sumagot, tumingin siya sa bandang likuran ng bangko, sa isang opisina na may salaming pader. Nandoon si Jennifer Sanders, ang branch manager, nakakunot ang noo at nakatawid ang mga braso habang masinsinang pinapanood ang eksena. At doon na nahulaan ni Manuel, sinundan niya ang tingin ni Amy papunta kay Jennifer. Babae ito na nasa mid-40 na po, nakasuoting ayos na ayos, may matalim at desididong tingin. Isang tipong mabilis humusga bago marinig ang buong kwento. Nagkatinginan sila ni Manuel ng ilang segundo. Tumango ng bahagya si Jennifer, halos hindi halata, at sapat na yon para kay Amy. Tumindig siyang parang biglang lumakas ang loob. Nang muling tingnan si Manuel, malamig na ang mga mata niya. Umirap ng mabilis, tila bang naiistorbo na siya sa usapan. Sabi ko na sa'yo, sabay turo sa form sa pagitan nila, hindi pwede ang withdrawal na to. Dahan-dahang huminga si Manuel, kalmado at kontrolado, at tinatanong ko kung bakit hindi. Hindi agad sumagot si Amy, tumapik muna siya ng mga kuko sa counter. Pinatagal pa ang katahimikan, pagkatapos bumuntong hininga at bahagyang tumagilid ang ulo. Kasi hindi normal, aniya matamis ang boses, pero halatang peke. Ganitong kalaking withdrawal ng cash, nagiging kahina-hinala. Pinabayaan ni Manuel na umalingaw-ngaw ang salitang iyon, kahina-hinala. Ramdam ni Manuel sa dibdib niya, sa mismong mga buto niya. Yung pamilyar na bigat na nararamdaman niya tuwing gumagamit ang mga kagaya ni Amy ng magagalang, propesyonal na salita para takpan ng mas malalim at mas mapanirang intensyon. Hindi na ito bago sa kanya. Buong buhay niyang pinag-aralan kung paano mag-navigate sa mga patagong patakaran, mga patakarang tahimik na nagtatakda kung sino ang agad na pinagtitiwalaan at sino ang kailangang patunayan muna kung may karapatang nandoon. Hindi ka naman mukhang nag-alala nung siya ang humiling ng parehong bagay, sabi ni Manuel ng mahinahon, kalmado at kontrolado ang tono. Hindi na niya kailangang tukuyin kung sino ang tinutukoy niya. Alam nilang pareho. Kaya Amy, ano nga ba talaga ang pinagkaiba? Sa isang saglit, may kumurap sa mata ni Amy, pag-aatubili marahil, pero agad ding nawala. Umiling siya at sumagot, "Sir, hindi po ako ang gumagawa ng mga patakaran." Mahinang tumawa si Manuel, walang bahid ng saya. "Hindi nga ikaw ang gumagawa ng mga patakaran," ulit niya. "Pero halata namang marunong kang yumuko sa mga ito kapag gusto mo." Tumigas ang panga ni Amy, nagsikip ang mga labi niya na parang guhit na tuwid. "Kukunin ko na lang ang manager," bigla niyang sabi, maikli ang boses. Hindi na siya naghihintay ng sagot. Tumalikod siya at mabilis na naglakad papunta sa likod ng opisina. Hindi gumalaw si Manuel. Nakapatong lang ang mga daliri niya sa makinis na counter, marahang tumatambol, kasabay ng mahinhing tibok ng puso niya. Nagbago ang mood sa loob ng bangko, banayad pero malinaw. Parang biglang lumapot ang hangin, may tensyong gumagapang sa paligid na parabang mismong silid ay may pakiramdam na may hindi tama. Ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya, mga teller na patagong sumisilip, mga customer na bahagyang nag-aalangan. Alam ng lahat na may nangyayari pero walang gustong makialam. Ilang talampakan lang ang layo. May isang babaeng puti na tila nasa early 50s, palihim siyang tinitingnan. Ang pagkamausisa ay halos hindi maitago. Lisa Parker ang nakasulat sa name tag na nakakabit sa kanyang handbag. Nakatayo siya malapit sa customer service desk, magkapatong ang mga kamay sa strap ng bag. Halatang nag-iisip kung magsasalita ba siya o hindi. Nagtagpo ang mga mata nila ni Manuel. Binigyan siya ni Lisa ng maliit, alanganing ngiti. Hindi siya nanginitian pabalik, hindi dahil galit siya kay Lisa, kundi dahil alam na niya kung paano nagtatapos ang ganitong mga eksena.
napapansin ng mga kagaya ni Lisa kapag may nangyayaring ganito. Pinag-uusapan nila minsan sa bulungan pagkatapos, pero bihira silang kumilos. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Jennifer Sanders, matutulis ang tunog ng takong sa sahig. Suot niya ang perpektong ayos na suit at may malamig, hindi mabasa-basang ekspresyon. Nasa likod niya si Amy, mas tiwala na ngayon sa sarili, parang isang taong alam nang may kakampi siya. Lumapit si Jennifer sa counter, inayos ang blazer niya na parang sanay na sanay. Pinagmasdan niya si Manuel. "Magandang umaga, sir," sabi niya kalmado at professional ang boses. Ang klasing tono para sa mga tinatawag nilang mahihirap kausap. "Naiintindihan ko na humihiling kayo ng malaking halaga ng cash withdrawal." Matatag ang titig ni Manuel. "Tama." Binigyan siya ni Jennifer ng tipid ng ngiti, yung klasing peke at para lang sa anyo. "Sa kasamaang palad, may mga safety procedure kami para sa ganitong kalalaking transaksyon." Bahagyang tumagilid ang ulo ni Manuel, hindi impresyonado. "Safety procedures?" "Oo," tuloy ni Jennifer, pino pa rin ang boses. "Para sa proteksyon ng aming mga empleyado at kliyente, kailangan naming mag-ingat sa paglabas ng malaking halaga ng salapi." Nagtawid ng braso si Manuel, bahagyang binago ang tindig. "At anong ibig sabihin yan pagdating sa transaksyon ko?" Binigyan siya ni Jennifer ng tinging kunwari ay maunawain pero halatang may pagmamataas. "Ibig sabihin lang, kailangan naming i-verify ang ilang detalye bago kami makapagpatuloy." Dahan-dahang huminga si Manuel sa ilong. "Ibig mong sabihin, mga detalye ko, kasi hindi ko naman nakita na nag-verify kayo ng kahit ano nung yung isang customer ay nag-withdraw ng mas malaking halaga pa sa hinihingi ko." Hindi gumalaw ang ngiti ni Jennifer, pero napansin ni Manuel ang pagbigat ng pangga niya, halatang hindi sanay na kinu-question siya. "Hindi ako pwedeng magkomento sa transaksyon ng ibang kliyente," medyo tumalim na ang tono. "Pero sa kasong ito, kailangan ko munang malaman kung saan galing ang pondo at kung magkano ang huling deposit ninyo." Ramdam ni Manuel na nauubos na ang pasensya niya. "Nasa harap mo na ang account number ko. Tignan mo." Lalong lumamig ang ekspresyon ni Jennifer. "Mr. Bennett, kailangan ko po ang inyong pakikipagtulungan." Tumawa si Manuel, maikli, matalas, puno ng pagkadismaya. "Pakikipagtulungan, ibinibigay ko na lahat ng kailangan ninyo. Nasa inyo na ang ID ko, ang form, ang impormasyon ng account ko. At kahit kumpleto na, pilit nyo pa ring naghahanap ng dahilan para tumanggi. Hindi yan pagsunod sa protocol. Profiling na yan." Parang may pumutok na tahimik sa ere sa salitang iyon. Agad niyang nakita ang pangingiti sa mata ni Jennifer, ang biglang pagkatayo ni Amy sa likod niya at ang buong bangko na tila biglang napahinto sa paghinga, nag-aabang. Bumukas ang bibig ni Jennifer para magsalita, pero napahinto rin siya, tila nag-iingat sa pipiliing susunod na salita. Hindi inalis ni Jennifer ang tingin kay Manuel nang itaas niya ang kamay at magbigay ng maliit pero matalim na senyas sa kabila ng silid. May kumilos. Tumayo si Ricardo Reynolds, ang guwardiya ng bangko, mula sa pagkakasandal sa may pintuan. Isa siyang puting lalaki, nasa kalagitnaang edad 30, matangkad at malapad ang balikat. Mabilis ang tingin niya mula kay Jennifer papunta kay Manuel. Hindi siya nag-alinlangan. Agad siyang naglakad papunta sa counter. Hindi na tinag si Manuel habang papalapit si Ricardo. Ang tunog ng kanyang bota ay kumakalabog sa sahig na tila tumatama sa bawat sulok ng bangko. May dalang tahimik na autoridad si Ricardo. Yung klase ng presensyang hindi na kailangang magsalita, kita sa kilos na sanay siya na sinusunod, na hindi kailanman kinukwestiyon ang lugar niya roon. Walang ekspresyon ang mukha niya, pero ang katawan niya ay nagsasalita. Mga balikat na nakatuwid,
Mga braso na maluwag pero handa. Mabagal ang galaw niya, sinasadya, parang inaasahan na niya ang gulo kahit wala naman. Hindi lumingon si Jennifer, hindi na niya kailangan, sapat na ang senyas niya. Nakatutok pa rin siya kay Manuel, naghihintay, nagmamatyag. Inaasahan niyang aatras si Manuel. Gaya ng lahat ng nauna, huminga ng mabagal at pantay si Manuel, pinanatiling kalmado ang itsura. Pero sa loob niya, unti-unting umaakyat ang init. Ilang beses na niyang naranasan ang ganitong kwento, isang lalaking itinuturing na banta. Kahit wala siyang ginagawa, kundi ang umiral sa isang lugar na dapat ay ligtas siya. Muling nagsalita si Jennifer, kalmado pa rin at kontrolado ang boses. Parang tumutulong, hindi parang tumatawag ng security para paalisin ng isang customer. Hihilingin ko ulit, sabi niya, maaari mo bang i-verify kung saan galing ang pondong ito? Tumigas ang panga ni Manuel. Galing sa trabaho ko, sagot niya matatag ang boses, tulad ng lahat ng iba kong deposito sa account na to. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Jennifer at tumingin kay Amy na nanatiling nakatayo sa likod ng counter, mga braso ay mariing nakatiklop. At maari mo bang sabihin kung magkano ang huli mong deposito? Tanong niya. Tiningnan siya ni Manuel, ramdam ang bigat ng sandali. Nagbago na ang takbo ng buong silid. Kunyari walang nanonood, pero alam niyang lahat ay nakikinig. Iniiwas ng mga teller ang mga tingin nila. Ang mga customer tahimik, biglang abala sa kung anumang bagay sa harapan nila. Si Lisa Parker, ang babaeng puti na nasa may customer service desk pa rin, mas lalong humigpit ang hawak sa strap ng bag. Halatang balisa, kita sa kilos ng mga kamay niya, sa bahagyang pagbuka ng labi niya na tila may sasabihin, pero hindi, pinili niyang manahimik. Hindi niya problema, dinampian ni Manuel ang mukha niya ng kamay at dahan-dahang bumuntong hininga. Nasa harap niyo na ang account number ko, sabi niya, pinananatiling mahinahon ng tono. Pwede niyo na lang itong tingnan. Hindi gumalaw si Jennifer. Hindi ganyan ang proseso dito. Tumawa si Manuel, tuyot at walang gana. Nakakatawa, anya. Dahil matagal na akong may account dito at hindi pa ito nangyari kahit kailan. Walang tanong, walang abala, walang problema. Bahagyang lumapit siya sa counter. Mas malinaw na ngayon ang boses niya, mas matatag, mas matalim. Kaya sabihin mo sa akin, Jennifer, ano ba talaga ang meron sa akin na bigla na lang naging kahina-hinala ako sa paningin niyo? Nanahimik ang buong silid, makapal ang katahimikan, mabigat. Muling tumingin si Amy kay Jennifer. Ngayon, halata na ang pag-aalinlangan sa kanya. Ramdam niya na lumagpas na sila sa karaniwang proseso at napasok na ang teritoryong mas marumi, mas pangit. Pero hindi natinag si Jennifer. Sa katunayan, ang bahagyang ngiti sa labi niya ay tila nagsasabing siya pa rin ang may kontrol, na ang sandaling ito, ang tahimik na kapangyarihang ito, ang eksaktong gusto niya. Bahagyang dumaan ang mata niya sa likod ni Manuel. Isang sulyap na nagsabi ng lahat ng hindi niya binigkas. Huminto si Ricardo Reynolds sa tabi ni Manuel. Sapat na lapit para maramdaman ni Manuel ang bigat ng presensya nito. Isang tahimik na banta, isang buhay na pader. Kailangan ko po kayong pakiusapang umalis, sabi ni Ricardo. Walang emosyon ang boses, halos may pagkainip. Parang si Manuel ay maliit na abalang kailangang ayusin. Parang hindi siya matagal ng customer ng bangko. Parang hindi siya ang mismong tagapagtatag nito. Dahan-dahang humarap si Manuel kay Ricardo. Tinitigan niya ito sa mata. Naghahanap ng kahit ano, pagdadalawang isip, pagkilala, kaunting pag-unawa. Wala, pero alam ni Manuel, hindi kay Ricardo nanggaling ang desisyong ito. Galing ito kay Jennifer, kay Amy, sa kanilang lahat. Napagdesisyunan na nila sa sandaling pumasok siya sa bangkong ito. Para sa kanila, hindi siya kabilang. Hindi siya karapat-dapat sa tiwala o respeto na ibinigay nila sa lalaking puti bago siya. Ang tanging pinagkaiba,
ang kulay ng kanyang balat. Ayun na yun! Totoo ngang pinalalabas na nila siya. Huminga ng malalim si Manuel, mahaba at pantay. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinuga ito, kasabay ng pag-ubos ng natitirang pasensya sa katawan niya. Matagal na siyang naglalaro sa sistemang ito. Kabisa niya ang bawat patakaran, bawat galaw, at ngayong araw tapos na siya. Mabagal at sinasadya ang kilos niya nang ipasok niya ang kamay sa bulsa. Kinuha niya ang telepono, isang tap lang, at nabuksan na ang screen, bahagyang tinaas at pinindot ang record. Tumanggi kayong iproseso ang withdrawal ko, sabi niya, kalmado pero sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Kahit na ibinigay ko na ang ID ko, ang account number ko at ilang minuto lang ang nakalipas ay nagbigay kayo ng mas malaking halaga sa isang puting customer. Napakislot si Amy, tumigas ang panga ni Jennifer. Ang tindig ni Ricardo ay biglang naging mas alerto. Hihilingin ko ulit, sabi ni Ricardo, pero may bahagyang pag-aalinlangan na sa boses niya ngayon. Kailangan ninyong lumabas. Mas humigpit ang hawak ni Manuel sa kanyang telepono. At kung hindi ako lumabas? Hindi na naghintay si Ricardo. Inabot niya ang braso ni Manuel, mahigpit ang hawak, sapat para ipakitang hindi na ito pakiusap. Bago pa makagalaw si Manuel, hinila na siya. Tumama ang balikat niya sa dibdib ni Ricardo at saka siya pinaikot at itinulak papunta sa pinto. Halos matumba siya. May humingang malakas. May narinig siyang bulong, seryoso ba to? Pero walang gumalaw. Halos madulas si Manuel sa susunod na tulak, mas malakas ngayon na nagtulak sa kanya sa salaming pinto. Umakyat ang sakit sa kanyang likod pero hindi niya ipinakita. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang mga ito. Bumukas ang pinto mula sa lakas ng pagtulak at sa isang iglap, nasa labas na siya. Tinamaan siya ng malamig na hangin na parang sampal sa mukha. Sa likod niya, si Ricardo ay nakatayo pa rin sa pintuan. Nakakrus ang mga braso, walang emosyon sa mukha, na parang walang halaga ang lahat ng nangyari. At doon dumating ang huling dagok, ang ID niya, ang mismong patunay ng kanyang pagkakakilanlan, ang parehong ID na hindi man lang pinansin, ay inihagis pababa sa paanan niya. Tumama ito sa semento na may malamig, hungkag na kalampag. May kumislot sa dibdib ni Manuel, isang init, hilaw at matalim. Isang galit na pilit niyang pinipigilang sumabog. Bago pa niya mapulot ang ID, may lumapit. Si Roberto Brooks, ang pangalawang gwardya. Lalaki, nasa katapat na 30. May dalang pagod na hindi galing sa trabaho. Lumuhod si Roberto, maingat na pinulot ang ID gamit ang dahan-dahang kilos, pinunasan ito, saka inabot kay Manuel na may tahimik na dignidad. Lagi silang ganito rito, mahinang sabi ni Roberto, sapat lang para siya lang ang makarinig. Kinuha ni Manuel ang card, bahagyang nagtagpo ang mga daliri nila. Tumayo si Roberto umiling. Wala namang halaga kung nakatapos ka ng kolehiyo. Kung may titulo ka, kahit sundin mo ang lahat ng patakaran, sabi niya, mabigat ang boses sa taon ng karanasan. Ayaw pa rin nila sa atin sa ganitong mga lugar. Hindi sa likod ng desk, hindi sa mga posisyon ng kapangyarihan. Nandito tayo para magwalis, magbantay ng pinto, para magmukhang inclusive sila. Tumingin siya kay Ricardo, ang mukha ay halatang may halong pagkadismaya at tahimik na galit. Pero lahat ng to, bahagyang lumapit si Roberto, hindi na bago. Tinitigan siya ni Manuel ng matagal. Malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Umaapaw pa rin ang adrenaline. Tapos tahimik niyang kinuha muli ang telepono. Pero ngayon, hindi na siya nagre-record. Tumatawag na siya. Isang ring, dalawa. Pablo Sanchez, sagot ng matalas na boses sa kabilang linya. Mababa at matatag ang boses ni Manuel. Kailangan kita sa Chicago branch. Ngayon na. Sandaling katahimikan, tapos isang mabilis na hininga mula sa kabilang linya. Darating ako sa loob ng 15 minuto. Binaba ni Manuel ang tawag at ibinalik ang telepono sa bulsa.
Hinigpitan niya ang hawak sa ID. Ang matutulis na gilid ng plastik ay tumatama sa palad niya. Isang paalala, isang tali, isang paraan para pigilan ang apoy na naglalagablab sa ilalim ng balat niya. Tumingin siya kay Roberto na naroon pa rin sa tabi niya, nakatayo ng tahimik. Ang mga mata ay palipat-lipat sa pagitan niya at ng salaming pintuan kung saan nakatayo pa rin si Ricardo na parang bantay. Napatawa si Roberto, tuyot ang tono. "Aba," sabi niya habang umiling ng bahagya. "Magiging interesting ang susunod na mangyayari." Hindi nagsalita si Manuel. Hindi na kailangang magsalita ni Manuel. Ang susunod na 15 minuto ay dahan-dahang lumipas, mabigat at tahimik. Mula sa salamin, kitang-kita niyang tuloy pa rin ang galaw ng bangko na parang walang nangyari. Nasa counter na ulit si Jennifer, kinakausap si Amy. Mabilis ang mga galaw, matalim at may halatang panlalamig. Nakatayo pa rin si Ricardo sa may pintuan, nakakrus ang mga braso, paminsan-minsang sumusulyap kay Manuel, pero hindi tumatagal ang tingin ng higit sa 1 segundo. Wala na si Lisa Parker. Hindi na nakakagulat. Malamang napagpasyahan niyang mas madaling lumakad palayo kaysa manatili at harapin ang isang hindi komportableng katotohanan, gaya ng nakasanayan, at sa wakas, isang makinis na itim na kotse ang huminto sa harap ng bangko. Hindi pa man tuluyang humihinto ang makina, bumukas na agad ang pintuan sa likod at bumaba si Pablo Sanchez. Hindi na kailangang ipakilala ni Pablo ang sarili para mapansin. Puti, nasa early 50. May buhok na asin at paminta, perpektong suit, mga matang hindi nakakaligta ng kahit ano. Kung ang autoridad ni Jennifer ay isang palabas, ang kay Pablo ay tunay, pinaghirapan, hindi basta inaangkin. Wala siyang sinayang na sandali. Pagkakita pa lang niya kay Manuel, tumigas ang panga niya. Walang alinlangan, dumiretso siya papasok ng bangko. Biglang umayos ang tindig ni Ricardo. Habang papalapit si Pablo, kita ang pagkagulat at pagdadalawang isip sa mukha. Alam niyang kilala niya ang lalaking ito. At sa sandaling iyon, alam niya hindi lang basta customer ang kaharap nila, pero hindi siya pinansin ni Pablo. Dumaan lang ito diretsyo. Pagbukas ng pinto, biglang nagiba ang pakiramdam sa loob ng bangko. Parang humiwang kutsilyo ang presensya ni Pablo sa ere. Sumunod si Manuel, kalmado sa panlabas, pero naglalagablab pa rin ang apoy sa dibdib. Nag-alinlangan si Roberto, pero sumunod din sa kanila. Pagkakita pa lang ni Jennifer kay Pablo, nagbago agad ang ekspresyon niya. Una, pagkagulat, tapos pagkakilala. Mabilis siyang tumindig ng tuwid, inayos ang blazer, pilit na pinapanatili ang anyong profesional. Si Amy sa likuran ay halatang nanigas. "Mr. Sanchez," sabi ni Jennifer, pilit ginagawang kalmado ang boses. Hindi ko inaasahan na... Hindi siya pinatapos ni Pablo. "Hindi nga," malamig na sagot niya, "dahil kung inaasahan mo, hindi sana nangyari to." Napabuka ang labi ni Jennifer, pero wala munang lumabas na salita. Isang kisap ng pagkabalisa ang dumaan sa mukha niya, pero sinubukan pa rin niyang bumawi. "Sir, parang may hindi lang pagkakaunawaan dito." Walang hindi pagkakaunawaan," singit ni Pablo. Ngayon ay nakatingin kay Manuel, saka bumalik ang titig kay Jennifer. "Ang hindi ko lang maintindihan ay kung paanong ang CEO ng bangkong ito ay naipalayas mula sa sarili niyang institusyon." Tumama ang katahimikan sa silid gaya ng alon. Namutla si Amy. Napatayo si Ricardo ng mas tuwid. Ang mga teller na kanina'y umiiwas ng tingin ay tila napatigil sa kalagitnaan ng ginagawa. Lahat ng mata ngayon nakatutok kay Pablo. Napakurap si Jennifer muli, tila unti-unting nadudurog ang kanyang pagpapanggap na kontrolado ang sitwasyon. "Ako," pilit niya. Itinaas ni Pablo ang isang kamay. "Tama na." Humarap siya kay Amy. "Ikaw ba ang tumanggi sa transaksyon niya?" Lunok ni Amy. Ako po ay sumusunod lang sa proseso."
Procedure, ulit ni Pablo, matalim ang tono na parang lasang mapait ang salitang iyon. Pinatagal niya ang katahimikan. Yan na ba ngayon ang tawag natin sa racial profiling? Kumilos ang labi ni Amy pero wala ring lumabas. Hindi na siya hinintay ni Pablo. Bumalik ang atensyon niya kay Jennifer. Kaya sabihin mo sa akin, sabi niya, mabagal at malinaw, tiningnan mo ba man lang ang account niya bago mo desisyunang hindi siya karapat-dapat sa sarili niyang pera? Mabilis ang hinga ni Jennifer. Sa wakas, nagsisimula ng mabasag ang profesional niyang maskara. Sir, ako, yes or no? Mababa ang boses ni Pablo. Pero parang kutsilyong pumuputol ng katahimikan. Nag-alinlangan si Jennifer, isang saglit lang. Pero sapat na ang saglit na iyon, dahan-dahang huminga si Pablo, tapos tumingin sa paligid, kay Amy, kay Ricardo, sa mga tahimik na empleyado na piniling walang gawin. Pinabayaan niyang bumigat ang katahimikan sa silid. Pagkatapos ay nagsalita siya, tapos na kayo rito. Napako si Jennifer, Sir Dash Dash. Epektibo agad, sabi ni Pablo. Pinutol ang sasabihin ni Jennifer nang hindi man lang pinansin ang pagtutol nito. At kung malaman kong may ganitong pag-uugali na nangyari rin sa ibang kliyente, tumitig siya kay Ricardo. O kung may sino man sa ilalim ng pamumuno ko ang nag-iisip na pwede nilang gamitin ang kapangyarihan nila para itulak ang personal na pagkiling. Hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Naramdaman ng lahat ang bigat ng kahulugan. Hindi lang trabaho ang mawawala sa inyo, aniya. Mananagot kayo sa korte. Umiwas ng tingin si Ricardo. Namula ang pisngi ni Jennifer at tuluyan nang nawala ang kumpiyansa niyang kanina'y suot na suot. Wala namang kailangang lumaki ng ganito, pilit ni Jennifer. Wala. Sa wakas ay nagsalita si Manuel, matalim at diretsyong tono. Pinalabas niyo ako rito na parang kriminal, ni hindi niyo man lang tiningnan ang ID ko o sinuri ang system. Huwag mong sabihing hindi mo alam eksakto ang ginagawa mo. Napaatras si Jennifer, halatang tinamaan. Tumitig si Pablo kay Manuel at nagbago ang ekspresyon niya. May pagsisisi sa mga mata niya kahit alam niyang hindi kayang burahin ng kahit anong sorry ang nangyari. Tumango siya ng bahagya tapos lumingon kay Roberto. At ikaw, sabi ni Pablo. Tumindig si Roberto. Sir, pinagmasdan siya ni Pablo ng ilang segundo bago tumango ng matatag. Promosyon ka, simula ngayon. Napakisap si Roberto halatang nabigla. Ako po, mas karapat dapat ka kaysa magtrabaho sa ilalim ng mga taong ganito, sabi ni Pablo. Payak pero may bigat. Tapos ay lumingon siya kay Manuel. Manuel! Anya, unti-unting lumambot ang tono ng autoridad, naging mas personal. Gusto mo bang i-clear ang buong branch na to? Hindi nagdalawang isip si Manuel. Lahat, walang matitira. Tumango si Pablo, agad na kumilos na, para bang desisyon na talaga ito mula pa kanina. Lahat ng sangkot sa insidenteng ito, anunsyo niya sa mga naguguluhang staff, ay ire-report. Obligadong dumaan sa bias training, walang exempted. Direkta siyang tumingin kay Ricardo, kasama ang security. Parang huling suntok sa isang laban, tiyak walang atrasan. Muling binuka ni Jennifer ang bibig niya pero wala nang lumabas. Dahan-dahang huminga si Manuel, saka lumapit, kalmado, walang bakas ng galit. Kinuha ang kanyang tamang lugar sa harap ng counter. Mabilis na tumabi si Amy, tinuro ni Pablo ang terminal. Iproseso mo ang withdrawal. Wala nang tumutol. Maingat na binilang ang mga bungkos ng pera, inayos ng maayos sa harap ni Manuel. Wala nang tanong, wala nang pag-aatubili. Pera niya ito, hindi dapat kinukwestiyon, hindi dapat pinagdududahan, hindi kailangang patunayan pa ulit basta kanya. Tinipon ni Manuel ang pera tapos tumingin kay Roberto na parang nananatiling nasa ulap, nakatigil pa rin, di makapaniwala sa lahat ng nangyari. Walang sinasabi, iniabot ni Manuel ang isa sa mga bungkos ng pera sa kanya. Napatingin si Roberto. Sir? Nagtagpo ang mga mata nila. Magpahinga ka na ngayong araw?
Nag-alinlangan si Roberto tapos dahan-dahang inabot ang pera, dahan-dahang isinara ang kamay na parang hindi sigurado kung totoo ang lahat. Humarap muli si Manuel kay Jennifer. Nagtagpo ang mga mata nila sa huling pagkakataon. Sana tiningnan mo ang ID ko. Anya tahimik pero may bigat, tapos ay tumalikod siya at lumabas ng pinto. Ngayon, walang sino man ang humarang sa kanya. Kung naantig ka ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. I-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang ganitong mga makapangyarihang kwento. Tunay na karanasan, tunay na aral at ang uri ng empatiya na kailangan pa ng mundo ngayon.